mga kapuso, magandang umaga po sa inyo. Nandito pa rin po tayo ngayon sa Quezon City High School at nandito tayo sa loob ng kanilang covered court. No? Ito ay para sa balik Eskwela 2025-2026 at dito po sa loob ng covered court makikita natin na maraming mga estudyante na po ang mga nakaupo at sila po ay kani-kanina lamang nagdaos na ng kanilang flag raising ceremony. Sa mga sandaling ito ay magdaraos din po ng orientation. Ito po ay para sa mga grades 7 at grade 11. Dahil ito raw po yung mga batches kung saan merong mga bagong mga estudyante. At dahil nga po hindi naman kalakihan yung kanilang covered court, hindi po magkakasya yung aabot sa 2,383 na mga estudyante na nag-enroll po sa eskwelahang ito sa taong ito. At dahil po doon ay salitan yung kanilang flag raising ceremony every Monday na dinadaos dito sa kanilang covered court. So in the meantime, yung mga grade 7 and 11 lamang nandito, yung grade 8, 9, 10, and 12 ay nandun po sa kanilang mga classroom at doon na magdaraos ng kanilang mga flag raising ceremony. At dito nga po sa eskwelahan na ito ay mas mababa yung enrollment kumpara doon sa inaasahang 3,100 na enrollees. No? Ang sinasabing dahilan ng kanilang principal ay posibleng nagsilipatan na sa probinsya yung mga ilang mga estudyante dahil meron ding ilang mga nasunugan dito sa Quezon City, so malamang daw ay lumipat na doon. At ngayon nga pong school year 2025 to 2026 ay nasa ng Department of Education o DepEd ang 27.6 million enrollees mula preschool hanggang senior high school. Mas mataas ito kumpara sa bilang ng mga estudyante noong nakaraang school year. At ayon sa DepEd, 15.42 million ng mga estudyante nasa elementary, mahigit 8 million sa junior high school, at mahigit 4 million naman sa senior high school o grades 11 to 12. At kanina nakita natin yung patuloy na pagdating, pero dahil nga 7 o'clock inaasahan yung pagsisimula ng mga klase, ay karamihan sa kanila nakasettle na po. Sa punto po ito, may makakausap po tayong isa sa mga estudyante nila. No? Ito si, anong pangalan mo nga? Tiffany po. Tiffany. At anong grade mo na? Grade 12 na po, graduating. Graduating Yes ka po. na? Ikaw bang top student? Hopefully po ngayon. Alright. Paano ka naghanda para sa pasukan ngayong araw na to? Actually po, excited po ako ngayong pasukan since graduating nga po. So, thankfully po, naging productive naman po yung preparations ko kagabi. Natulog po na umaga and nagising rin po ng maaga ngayong araw. And ayun po, kagabi po sinend po sa amin yung schedule. And gumawa na rin po ako agad ng sarili kong copy para kapag ino-open ko po yung phone ko, ready na po ako and alam ko na yung schedule ko. Very diligent talaga itong batang to. At ano yung inaasahan mo sa pagsisimula ulit ng pasok? Yes po, actually I'm expecting po na matutuhan ko po lalo yung mga subjects po namin. Actually, bago po yung mga subjects namin, may mga PolGov po and MIL na wala po sa grade 11 po. So, ngayon po, I'm really looking forward na matutuhan po with my teachers po. Alright. Good luck sa'yo, Tiffany. Yes, and sana talagang makuha mo yung inaasahan mo na top honors this year. Congrats and good luck din. At sa punto naman pong ito mga kapuso, para bigyan pa tayo ng karagdagang detalye para sa Balik Eskwela 2025 ay makakapanayan po natin ng live si Undersecretary Malcolm Garma, ang Undersecretary for Operations ng Department of Education. Magandang umaga po sa inyo, Yusek Garma. Yeah, magandang umaga Maris at magandang umaga sa mga taga-subaybay, no, ninyong programa ang Unang Hirit. Opo. Una po sa lahat para sa kalaman ng ating mga kapuso, ano po ba ang dahilan kung bakit ibinalik na ulit sa Hunyo yung pagbubukas ng klase? Kasi parang nangyayari po, parang urong-sulong, naging August, September, tapos balik June. Ano po yung dahilan? Okay, Maris, talagang June naman, no, yung talagang traditional na opening of classes natin. That's why yung mga activities natin ay naka-align dito sa June opening of classes. But because of the pandemic, nag-iba-iba na, no? If you remember, during the pandemic, nagsara tayo. And then, nung pwede na tayo magbukas, that was the time na nagbago yung opening of school year. One reason also is that we would like to align the summer activities na para nang sa ganon, pagkatapos ng ating mga klase, yung mga traditional summer activities natin like the Palarong Pambansa, National Schools Press Conference, hindi ito sasagabal o magiging sagabal habang nagkakaroon tayo ng mga klase. And of course, yung init ng panahon, no? Yes. Would like to make sure na sana by the time na dumating yung summer activity o summer natin ay hindi wala na sa loob ng paaralan o mga classroom yung mga estudyante natin. So these are the reasons, no, why we
really certain effort na maibalik natin to sa Hunyo. Kumusta naman po yung mga kalagayan ng mga eskwelahan natin? Gaan po tayo kahanda for school year 2025 to 2026? At kung dati talagang yung sinasabi niyo mga po, iiwasan natin yung tag-init, ito naman, susuungin natin, haharapin natin yung tag-ulan naman. And because of climate change, mukhang mas matitindi yung mga pag-ulan at pagbaha ngayon. Well, we anticipate that, no, na talagang taon-taon naman dumaranas tayo ng mga bagyo, no, pag-ulan, pagbaha. So, pagka merong mga ganito, meron naman po tayong polisiya na ang ating po mga local government units ay pwedeng magdeklara, no, ng suspension ng face-to-face classes. At automatic naman po ay nagsasagawa ng arrangement ang ating mga paaralan upang sagawa yung mga home-based learning natin. No? So yan naman ay nandyan na yan, no? Nasanay na tayo dyan simula pa pandemic. So ito po yung mga bagay na kailangan po nating in anticipation, no? At mabuti nga ngayon, siguro baka ngayon lang din yung bihirang pagkakataon na opening of classes na walang ulan. At least dito sa NCR, no? So but of course we have to be ready for whatever calamity that will happen in the next few months. Alright, pinuna po kasi ng ilang mga grupo, no, yung kakulangan daw ng kahandaan ng DepEd at pati na rin yung kakulangan ng mga classroom, paano po ito sinusolusyonan ng Department of Education? Kung titingnan natin, no, sa kabuuan o pangkalahatan, almost 100% naman ng mga schools natin ready yan every opening of classes. Remember, Maris, galing tayo sa 1-week brigada, no? So malaking bagay o malaking tulong itong brigada to make sure, no, na ang mga schools natin, particularly the classrooms, ay ready para sa opening of classes. Now, yung kakulangan ng classroom, ito isang talagang problema na tuloy-tuloy naman nating tinutugunan. In fact, we are targeting around 105,000 classrooms through public and private partnership, no? So hopefully within the next year ay maabot natin itong target na ito. Yusek, very briefly, ngayong taon din po yung pilot implementation ng revised senior high school curriculum sa ilang mga paaralan. Ano po ba yung mga pagbabagong dapat asahan dito sa pilot implementation na ito? Okay, pilot implementation means hindi muna lahat, no, ng senior high schools natin ay magsasagawa nitong strengthened senior high school program natin. So around mga less than 900 schools yan, no, na napili natin na maging bahagi nitong tinatawag nating pilot study. At itong pilot study natin, unang-una, ang pinaka-aasahan, medyo kumonti na yung subject, Maris, no? Okay. From 15 core learning areas na dating ginagawa ngayon, no, sa kasalukuyan, ay naging 5 na lang yan, Maris. 5. So that magkaroon ng mas mahabang panahon yung ating mga senior high school para doon sa kanilang mga elective courses. That will be more relevant, no? Kung anumang career ang gustong tahakin ng ating mga mag-aaral. Pangalawa, pinalawak din natin, no? Pinahaba natin yung work immersion hours. So from 80 to 320, ngayon 640 hours na. So that means mas maraming pagkakataon ng mga mag-aaral na matuto. Ma-immerse. Yung practical na pagkatuto talaga. Kung ano mang career, no, yung kanilang gustong tahakin. And which is more needed. Maraming salamat po sa impormasyon binigay niyo po sa amin, sa inyo pong panahon. Undersecretary for Operations ng Department of Education, Undersecretary Malcolm Garma. Maraming salamat. Good luck po sa pasukan. Thank you. Salamat po, salamat. God bless. At yan po muna ang latest na sitwasyon mula pa rin dito sa Quezon City High School. Balik po muna sa studio. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.